Oy, Marty! Ano na naman yan, Rick? Tinan mo yung Vita, oh. Tangina, Rick, Vita na naman. Ilang beses ka na natalo dyan. Ano ka ba? Kumita ka naman sa ex mo. Gago ka, makaasar ka. Tinan mo nga yung ex mo. Tanginang entry yan, boy. Tanginang pumasok ka dito. Ang laki ng kinita mo. Pakyo ka. O sige na, pagbigyan na kita. Ano nakita mo kay Vita? O ito. Ito, Morty, oh. Tinan mo itong Vita. Ayan, oh. Putang ina, dapat reversal dapat siya nung nakaraan. Pero putang ina, may nagkalat ng fake news. Tapos tinan mo yung presyo ngayon, oh. Bumalik patas, nag-gap up ang pota. Anong fake news, ha? Ito, Brad, tinan mo, may nagkalat sa Facebook. Nagkalat dito sa Facebook, oh. Ano yan? Fake news nga, oh. Putek yan. Tapos may nag-disclosure, oh. Ayan, oh. Putang inang yan. Bumalik. Bumalik, Brad. May pag-asa ako this week. O sige na, good luck na dyan, tanginang yan. So, magandang umagang, tanghaling, hapong, gabi sa inyong lahat. My name is Alex Corner and welcome to the Trading Comedy. And we're here to wrap up my trading performance for January. So, itong screenshot na nakikita nyo ngayon, ito yung summary na nangyari sa akin for the whole month. So, this screenshot is courtesy of PL Trades na papakita ko sa inyo mamaya. It's a free online journal. Pero I'm gonna do a separate review of the journals sa YouTube ko. So this will be focused more on my performance lang. So as you can see in this graph, medyo tagilid yung January ko. I kinda lost around 12% for the month. Pero okay lang kasi simula pa lang naman ng 2019. At nakikita nyo naman dito sa na to. Siya may kulang pa. Nasaan yung lagay tayo ng yung ginagamit ni pareng Nico David. Ito yun, alam nyo na. Gamit tayo ng pen niya. So, nakita nyo dito. Nasa yung pencil. Sablay ko. Pen. Ayan, lumalaban naman ako, guys. Tingnan nyo naman. Lumaban naman ako. Kahit, malapit na mag-break even. Lumaban naman ako. Nagkataon lang dito sa bandang part. Ayan, bumagsak. So, mamaya titingnan natin kung bakit nangyari yan. So, dahil lang yan sa isang stock. Kaya ako bumabanggan yan. So, titignan natin siya isa-isa. So, let's proceed. I-clear stream to. Putek. Ayan. Okay, punta na tayo sa PL Trades. Papakita ko na sa inyo yung buong summary. Ayan. So, this is PL Trades. So, libre lang siya, guys. Pwede kayo gumawa ng account. And again, gagawa naman ako ng review dito. Separate YouTube video na lang. But anyway, ayan yung number of trades ko. Makikita nyo, winning percentages. Diba? Pangit, no? Kala mo parang ako naglalaro sa NBA. Ako yung, ang bano ko, 18 to 35. Para ako naglaro ng kalahating season sa NBA. So, konting games na mag-82 na ako. Sakti yan. So, ayan. Ito yung halos ng buong trades ko. Hanggang Feb na to eh. Kasi pumasok ako nung Friday. May mga pinasukan ako. So, nandito yung mga entries ko. Tapos ito yung mga past trades ko. Yan. Pero magpo-focus tayo dun sa yung medyo sumablay ako. Yun nga yung explanation ko kung bakit naging ganito yung graph. So, puntahan na natin yung stock na yun. Alam nyo na to eh. Game of positions, guys. Kung pinanood nyo yun. So, ayan. Yung PAL. Ayan, diba? Puro talo. Wala bali yung ko. Pinaghirapan ko ditong intraday, Tingnan mo naman yan, mga best. Ano ba naman yan? Ay nako, na-Lebron ako dito boom. Lalo na ito, yung dalawa Okay na sana yung average ko, risk. Ayun 3-2%. Ito talaga yung sumakit sa ko eh. Kasi tinaman naman yung nangyari sa chart, mga Brad. Ayun ni-ready ko na para alam nyo Dito kasi abad na pumasok, intraday to nung January 24. Tapos biglang putang yun, nagparamdam dito, gago. Kala ko man lang magbe-break. Biglang, what the fuck, man? Ano ba yan? Ayoko na mag-trade. Charot lang. Ayan, so yun yung nangyari sa akin sa PAL. So yun na yung summary ko. Tapos na. Ito lang kumain sa portfolio ko. Ayan, try ng intraday. Yan. Sunog. Yan, bumaba pa hanggang dun. Tapos yun pala, medyo pullback. Pero joke lang, ayun, nasira na siya. For the next days, boom, 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 bumaba na. Wala na, finish na. Umalis na ako dyan. Pero at least naman, di ba, on the right side, kumita naman ako sa FA. Tingnan mo naman. Tingnan naman yung galawan ko sa FA, di ba? Ang linis tignan, guys, Tapos, baka kasi judge nyo ako, inisip nagsusugal-sugal ako. Hindi naman, nagpalano naman ako.
Yung mga iba pa nagsabi sa akin, dapat di na ako nag-exit agad. Tingnan nyo naman kasi kung kailan ako pumasok, di ba? Siyempre, magiging masaya na ako kung ganyan ang kinikita ko. Tingnan natin yung fa. Sinasabi sa akin, may mga ibang users na nasasabi sa akin sa FB at sa investor, dapat hindi mo binitawan. Bakit dapat hindi binitawan agad? Ganun. So ano ba, kailan ba ako pumasok sa FA? 125. Tapos average entry ko 0.99. So mga kaibigan, tingnan nga natin kung ano nangyari. 25. Punta natin yung 25. No, bago siya pumutok papunta doon. 25. Yeah, so banda dito ako naglaro. Sige. Tapos umalis na ako dito. 0.15. Tama ba? Oo. Umalis na ako dito kasi explanation ko lang naman. Ayan, nakakita na akong brief downtrend. So medyo natakot na ako. Ayan, tapos nagko-cross na pababa. So parang yun na rin yung signal ko to exit. Parang ganun. Kasi nag-uuntog siya dito. Siyempre nakakatakot pag ganito. 50-50 yung mga ganitong consolidation. Nagdalawang isip na ako. Exit na ba ako? Kasi masaya na ako sa kinita ko. Yun lang naman yung basic ko. Kasi guys, meron akong sariling reward threshold. So, ayun, malaki na rin yan. Kahit pa paano, malaki na rin yan. Actually, may profit stop pa yata ako somewhere here. Pero, gets yun na yun. Ako kasi gumagawa na ako ng sarili kong threshold pag kumukuha ako ng profit din. Diba? Para hindi rin ako masyado mag-greedy. So, congrats na lang sa mga naglaro pa dito for the past couple of days. Ayun, pumutok pa. Saka guys, 3 minutes lang nilalaro ko. Intraday. 3-minute gaming. So yeah, ito siguro yung best best stock ko. So kasunod kay Now, tingnan natin si Now. Ayun boom. Maganda rin yung si Now. Position trading ginawa ko. Para more on momentum yung kay Fi. Nagsubok lang ako. Ito, ang ganda nung kay Now. Game of positions guys, kung pinanood nyo yun. Ito lang yung summary nun. Nagkataon lang dito, natalo ako. Nag-try lang ako. Kaso yun. Pero okay lang kasi manage ko risk ko. Which is, 2 to 3% lang. Okay na ako dun. Hindi na ako nasasaktan pag nawawalan ako. Basta may opportunities pa dyan to try and try again. Ito, ISM. Fave ko to. Marami yata nang bash sa akin dito. Ito yata nang gumawa akong hula analysis ng Friday. Pero hindi naman talaga hula analysis kasi inintindi ko yung balita. Kaya naging ganyan yung gain ko. Bastos yan. Kasi naman yung mga balita nakakairita. Ayun, tingnan na nga natin yung ISM na to. Ayun kasi nag-analyze ako sa Instagrams. So tingnan nyo na lang. May difference kasi yung daily at weekly. Kaya parang sobrang 50-50 ako. Ayoko nang pag-isipan ko pa kung papasok ako dito sa first week ng Feb. Kasi ito yung nakita ko, mga Brad. So, ang pangit ng closing candle niya ng Friday. Ayan. Ayan nakatakot pag ganyan Baka kasi mamaya bumaba. Pero syempre, open din naman ako na baka reversal yung gawin niya. Kasi may nakita ako sa weekly. Ayan guys Heaven and hell. Hi! Sinira niya pa rin yung EMA 5 mga Brad. Tapos tingnan nyo naman kung anong pwede maging potential profit nyo. Putek, baka mag 31 pa yan pag ito yung sinundan ng karamihan ng mga tao sa market. Kaya gagawin ko na dito, mag-grab popcorn muna ako dito. Ayoko ng ganito 50-50. Okay, sana kung lamang yung isa sa isa, kaso wala. It's a tie, best. It's a tie. Nakabukang okay pa nga yung MA200. Ba't di naglo-load yung MA200? Pero yeah, anyway, okay pa yung MA200 dito. Above pa check nga natin ulit yung weekly. Above pa pareho. So, matakot na lang kayo pag, nahulog yung stock na to pababa dito. Doon kayo matakot. Pero kasi, bug. Baba ng 200 MA, baka umabot pa ng piso. Pero wag naman sana. Kasi sa nabasa kong balita, gagawin lang naman nila parang 3 pesos per share to, di ba? Kung tama yung naintindihan ko sa balita. Pero, wag kayo masyado madala sa balita. Sundan nyo pa rin yung nakalagay sa chart. Kaya na bahala mag-intindi kung anong sinasabi sa inyo ng chart. Tapos yan, PL trades. Puntahan nga natin. Ito, bakit ganito yung itsura? Punta tayo sa details ng... Ang ganda talaga ng online journal na to. Ang galing. Papakitaan kayo ng ganito. Pwede kayo maglagay ng picture para malaman niya kung bakit. So, sige, kahit ito na lang itong tatlo sa taas na yung ipapakita ko.
Ay, hindi ko pala napakita si CHP. But this is also one of my winning trades, by the way. Ayan. So, ito yung move ko. Ayan, dito pa lang pumwesto na ako. So, pag nagpupwesto ako, guys, nagpa-plan na ako ng entry at exit. Madalas sa 3-minute chart na ako tumitingin. So, ginagamit ko lang yung daily at weekly for a bigger picture para lang may idea ako kung mag-uptrend ba talaga siya or downtrend. So, yan. Ito yung 3-minute chart. So, ito yung na-plot ko. Banda dito ako pumasok at 2.34. Tapos, yan. Ito yun na yung kinita ko. Masaya na ako dyan. Ayun, ilang beses na siya umakyat. Ito, untog dito, untog dito. Pangatlong untog. Ayoko na. Okay, first tranchel. So, yan. Tapos, in-observe ko na lang. Meron pa akong... Parang mayroon pa akong 10,000 shares na naka-ready to sell. Maganda rin yung kandila niya. Tingnan nga natin. CHP. Actually, maganda yung kandila niya kung nakita nyo. Ayan, oh. It's a momentum starter, my friend. Baka basagin niya next Monday. So, sana mangyari. Kung hindi, magkakaroon na ako ng profit stop dito. Pag hindi kinaya, 2.70, bye-bye. So, ganun lang magplano, guys. Ganun lang. Ang iniisip. Para tumahimik na din yung mga nang-aano sa akin. Mga low-key na nagbabash sa akin. Hindi raw ako nagpaplano. Wow. Konyo. Ayan, tapos ito pa, mga example na mga chupit ko. Ito, failed to. I understand, failed to. Green. Ayan, expectation versus reality. So, explanation ko dito. Kasi, di ba, nung January 31, medyo gising na gising tong stock na to. So, maasa ako magsisiling siya. So, tinarget ko, hindi nga sa saktong ceiling price. Parang, dapat 3.36 yung ceiling nung January 31. Parang ginawa kong target price, 3.35. Nangyari, dito, yan, nauntog sa 3.33. Sayang, bumaba pa. Nakita ko to, kinabukasan, ng Feb 1, ayun, umagang-umaga. Umexit ako kung saan ako pumasok. Ang weird, no? Kasi umasa ako dito sa part na to na baka nasaan yung pencil? Dito sa part na to, ito. Umasa ako na baka lang to, nagpapahinga, baka gumanon, tumaas. Kaso, yun nga, hindi nangyari. So, ang galing ng epic pen. Tak! So, yun nangyari. Bumenta na ako dito. And did I regret my decision? Hindi. Kasi tinan nyo, nangyari talaga, bumaba pa. Oh. Todo baba. So, mamili ka, mawalan ka ng ilang percent yun. So, gano'n na lang guys. Mamimili kayo. Gusto nyo ba mawalan ng 0.87% or 6%? Gano'n lang yung iniisip ko. Hindi, umalis na ako. No harm done. Hindi, masaya. And yun na yung quick review ko for the whole month of January. Sana may natutunan kayo sa akin. Kahit papano. And I'll see you on my next trades. Paalam! At follow nyo na rin na pala ako dito kung gusto nyo makita yung mga moves ko. Kung gusto nyo mag-self-study sa mga galawan ko. Ganun. So, this has been Alex Corner. Babush!